pong pananambahan, ating pong pakikinggan ang salita ng Diyos. Atin pong welcome po ang ating pong mensahero ngayong gabi. Walang iba kundi si Pastor Jazz Landicho ng Mataas na Kahoy, Jesus Christ Bible Baptist Church. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, tayo po ay tumayo. Muli basahin po natin ang Acts chapter 8, verse 26 to 40. Acts chapter 8, verses 26 to 40. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Salitang pagbasa, ako po sa verse 26, kayo po sa verse 27, sabay-sabay po tayo sa verse 40. Verse 26. And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. Verse 27, kayo po. Was returning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet, verse 29. And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Isaiah, and said, Understandest thou what thou readest? Verse 31. The place of the scriptures which he read was this: He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. Verse 33. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? Of himself or of some other man? Verse 35. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water, what doth hinder me to be baptized? Verse 37. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Verse 39. Verse 40 altogether, ready, read. But Philip was found at Azotus, and passing through he preached it all the cities till he came to Caesarea. Tayo pong lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, muli sa gabing ito, patuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan, sa inyo pong kabutihan at katapatan, sa lahat ng mga panalangin na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat na sa bawat sandali ng aming pong buhay, kayo po ay patuloy na nagiging tapat, at patuloy mo po kaming iniingatan, iginagawad mo po sa amin ang inyong pong divine protection. Salamat po na nandun din po inyong pong pag-iingat kay Pastor Sosa na nandun po sa West Virginia. Umaasa po kami na nananampalataya na siya po ay inyong pong gagamitin, maging daluyan po na inyong pong pagpapala doon po sa West Virginia, sa lahat ng kanyang mga pupuntahan. Umaasa din po kami na nananampalataya sa gabing ito na patuloy mo pong titinggin ang panalangin ng bawat isa at patuloy mo pong igagawad sa bawat isa ang inyong pong awat habag. Salamat po sa inyong pong banal na salita na mahahayag. Nawa, Panginoon, ito po ay tumimo sa aming puso't isipan at tulungan mo po kami na ito po ay aming pong may apply sa aming pong buhay, hindi lamang napakinggan, kundi magkaroon po ng tinatawag na application. At salamat po sa gabing ito, muli aking pong dalangin, itago mo po ako, Ama, sa inyong pong likuran.
Wala akong ibang hinahangad kundi pangalan mo ang siya may taas. Ikaw ang siya mabigyan ng kaluwalhatian at ng karangalan. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. At dalangin ko po aming Diyos sa gabing ito, sawayin mo po ang gawa ng kaaway, huwag mo pong hayaan na mahadlangan ang pangangaral po ng inyong pong banal na salita. At dalangin ko po aming Diyos, patuloy namin idinudulog sa iyo pong mapagbiyayan trono, na igawad mo po sa bansang Israel ang inyong pong awat habag, ipagkaloob mo po sa kanila ang kapayapaan, tulungan mo po sila, at nasa sila din po ay maligtas. Salamat po aming Diyos, at muli aming pong dalangin na patuloy mo pong igawad sa bansang ito ang kapayapaan. Hindi po namin alam ang mga mangyayari sa araw ng bukas. Hindi po namin alam ang mga nasa isip ng mga nanunungkulan po sa bansang ito. Dalangin po namin, gabayan mo po sila at sila po ay maglingkod na mayroon pong katapatan. Salamat po aming Diyos sa gabing ito. Muli, itinatas namin ang iyong pangalan. Sa iyo ang papurit pa sa salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaari na po mga po. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid, mga minamahal. Ang sabi po dito sa verse 27, dito po natin kukunin ang ating pong pag-aaral sapagkat ang inyong nga pong tema this month ay worship. Napakahalaga po talaga, napahalagahan po ang pagsamba. Sapagkat sa ating pong panahon, mga kapatid, mga minamahal, kakaunti na po ang nagpapahalaga sa pagsamba. Nasaan ang maraming tao ngayon kapag araw ng linggo, na sila po ay nasa mall, na sila po ay nasa sabungan, na sila po ay nasa casino. So ayan po ang ating pong panahon ngayon na maraming tao ay nasa beach at talagang kakaunti po ang nagpapahalaga sa pagsamba. Ang sabi po dito sa verse 27, mga kapatid, and he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch, of great authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasures and had come to Jerusalem to worship. So yung eunuch po ay talagang pupunta doon sa Jerusalem para sumamba. Hindi ho para mamasyal. Amen po ba? Hindi ho para tingnan ang kanyang negosyo, kundi talagang siya po ay nakasulat po dito sa Bible, for to worship. Ang title po ng mensahe this evening, mga kapatid, mga minamahal, we must worship God. We must worship God. Na kailangan po talaga, dapat nating sambahin ang ating pong Diyos. Yun po ang katotohanan. Na siya po ay dapat sambahin, deserve po ng Diyos, na siya po ay ating pong sambahin. Deserve po niya yon. Na talagang karapat-dapat po ang Diyos sa pagsamba ng mga tao sa mundong ito. So mga kapatid, mga minamahal, masasabi ko po yung dito po sa mga talata na ating pong binasa, ay masasabi ko po na mayroon po itong kahintulad sa buhay ko. Na ito pong eunuch na ito, galing po ito sa Ethiopians, at I believe, mga kapatid, doon po sa Ethiopians, yung po ay sa bansang Africa, na noon pa man po ay mayroon na din pong umiiral na religious group sa bansang Africa. Amen po ba? Na noon pa man po ay mayroon pong false religion doon po sa bansang Africa. At ganun pa man, makikita natin ang eunuch na ito ay pupunta pa ng Jerusalem upang sumamba. Sa akin pong buhay, ganito din po yung nangyari sa akin. Dumating sa buhay ko na noong year 2014, na ako po ay naghanap ng Christian church. Naghanap po ako ng Christian church sapagkat since 2008 nung ako po ay nakapagbasa ng Bible, nung nabasa ko po sa Bible ang 10 utos ng Diyos, yun po ang nagtulak sa akin upang iwan ko, talikuran ko ang pagiging Katolik. Sapagkat doon po sa 10 utos ng Diyos, malinaw naman po ang utos ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo. Yun po. Kaya simula po noong 2008 up to 2014 ay hindi na po ako sumimba pa sa simbahan ng Katolik. So yun po yung nagtulak sa akin. And then from year 2014, dumating po sa aking buhay na ako po ay naghanap ng Christian church. Gusto ko po talagang makahanap ng tunay na Christian church. At ako po ay naghanap dito po sa Lemery. So from Agoncillo to Lemery. Ito pong eunuch na ito from Africa
to Jerusalem, pupunta upang sumamba. So tandang-tanda ko po yung aking pong first Sunday po dito sa Riverview Bible Baptist Church, April 6, 2014. Yun po yung aking first Sunday na talagang nung ako po'y naghahanap ng Christian Church. Noong pong panahong iyon, 2014, ang banal na Espiritu, siya po ang nagbigay sa akin ng mensahe. Katulad po dito sa ating pong binasa, sa verse 26, sinabi nga po dito, "And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert." So, dito po ay inutusan ng Panginoon. Yung anghel ng Panginoon, inutusan ng anghel ng Panginoon si Philip upang sumalubong doon po sa Gaza. And then, sapagkat nakita po ng Diyos na mayroong isang eunuch na pupunta ng Jerusalem upang sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. So, ganun po yung nangyari sa akin. Nakita din po yun ng Diyos na ako ay naghahanap ng tunay na church, naghahanap ako ng katotohanan, at kaya ang banal na Espiritu ay nagbato sa akin ng mensahe, sinabi sa akin, puntahan mo ang iyong kumparing Marvin. So, nung sinabi po yun sa akin ng banal na Espiritu, na sabi ko sa sarili ko, ay oo nga, napaganon po ako, agad ko siyang pinuntahan. At sinabi ko po sa aking kaibigan na si paring Marvin, pre, di ba mayroon kang simbahang sinisimbahan na Christian Church? Sabi kong gano'n sa kanya, samahan mo naman ako kahit 3 beses lang. So, ang desire ng puso ko po dati ay talagang sumamba at huwag pabayaan ang araw ng pagsamba. Na kahit sa buhay ko, na maaring gusto ko nang mag-abroad pero hindi ko na po pinili pa ang makapag-abroad. Sapagkat kung ako po ay mag-abroad ay alam ko naman sa sarili ko na muli akong mapapalayo sa pananambahan, mapapalayo ako sa Diyos. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Dinala po ako dito sa katotohanan na talagang dito po ay sinasamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ito po ang utos sa atin, ang sabi po ng John chapter 4, tingnan po natin muna ang ating pong Bible sa John chapter 4, verse 23 and 24. John chapter 4, verse 23 and 24. Sabi po dito mga kapatid sa verse 23, sa salita ng Diyos, "But the hour cometh and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him." Verse 24, "God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth." So mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay magpasalamat na tayo po ay nandito sa katotohanan. Sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hindi naman po lahat talaga ng sumasamba ngayon na pumupunta sa kanilang mga simbahan para sumamba, hindi po lahat ay sumasamba sa katotohanan. Maari sila po ay talagang wala din namang mga ribulto, wala din namang mga Diyos-Diyosan, pero ang tanong po doon, sinasamba ba nila ang Diyos sa katotohanan? Yun po yung tanong. Sila ba ay nasamba sa katotohanan? Sapagkat ang hinahanap ng Diyos ay yung mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Huwag po nating aalisin po yun. Kaya talagang mali po yung sinasabi ng isang leader na every religion is a way to arrive at heaven. So meron pong nag-promote po ng ganon. Hindi ko na po babanggitin kung sino pa, na sinasabi ng taong ito, every religion is a way to arrive at heaven. Iyon po ay isang tahasang pagtanggi at hindi pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Wala naman pong sinabi sa Bible talaga. Ang sinasabi lamang po sa Bible sa John 14 verse 6, "Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." So mga kapatid, mga minamahal, we must worship God. Ito po ay talagang utos sa atin. Ang sabi nga po ng Hebrews chapter 10 verse 25, "Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching."
Kaya simula po noong 2014, April 6, that was my first Sunday, hindi ko na po talaga pinabayaan ang pagsamba. Maaring from 2014 to 2015, ako po ay half day pa lamang po dati, na every afternoon lamang ako sumasamba. Pero nangusap po sa akin ang Panginoon at sinabi nga po sa akin na kung ako'y hapon lang sasamba, ay hindi ko rin sinusunod ang kanyang utos na but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang utos po ng Diyos, unahin siya. Kung ako ay hapon lang sasamba at sa umagi meron akong ginawang iba, malinaw na hindi ko po siya inuna sa buhay ko. Kaya December 2015, nag-decide po ako sa sarili ko na talagang umattend sa pagsamba, sumamba sa Diyos na maghapon. Sapagkat ito naman po ay naririnig nyo na ito sa maraming preacher, sa maraming pastor. Ang linggo ba ay tuwing alas 12 lang? Pagdating ba ng alauna ng hapon, yung ba ay Monday na? Kung sinasabi nating ang linggo ay araw ng Panginoon, dapat sumasamba po tayo na maghapon. So yun po yung katotohanan po doon. Na dapat talagang, sapagkat sinabi naman po talaga dito sa Bible, 6 na araw kang gagawa para sa iyong sarili. At yung isang araw ay para sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, puntahan na po natin 3 bagay ngayong gabi. We must worship God. Una, tingnan po natin the history. Yung kasaysayan ng pagsamba sa Diyos. Kung titingnan po natin mga kapatid, mga minamahal, from Abraham sa Genesis chapter 22, meron na talagang pagsamba po noon. At napakatindi po ng pagsamba po dati, sapagkat si Abraham ay inutusan talaga ng Diyos na sumamba, pero ano pa yung kapalit na hinihingi ng Diyos kay Abraham? Genesis chapter 22 verse 5, tingnan nga po natin ang ating pong Bible sa Genesis 22 verse 5. Nandiyan na ba kayo? Say amen. So sabi po dito mga kapatid, mga minamahal, sa Genesis 22 verse 5, and Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. So nandun po, na panahon pa lamang po ni Abraham ay mayroon na talagang pagsamba, na ang mga tao po noon ay sumasamba. At nakakalungkot, hindi lahat. Yun din po nangyayari ngayon. Hindi lahat ng tao or hindi lahat ng anak ng Diyos ay sumasamba. Pinanood ko po ang preaching ni Pastor Louie Abania. Diba? Sino kaya kayo doon? Si Martha, si Mary, si Lazarus o si Judas? Mahirap masakit. Pero yun po ang katotohanan talaga. Ang katotohanan na talagang masakit. So, panahon po ni Abraham, nandun na yung pagsamba. Pero makikita natin dito, hindi lahat, hindi nga kasama ni Abraham yung kanyang asawa eh. Nangyayari po yan sa ating panahon ngayon. Hindi kasama ng mga lalaki o hindi kasama ng mga babae ang kanilang asawa. So yun ang napakasakit na katotohanan. So yun po yung history ng pagsamba. So mga kapatid, mga minamahal, sana ay talagang every Sunday makita buong pamilya, kasama ang asawa at mga anak. Kaya mga kapatid, doon po sa mataas na kahoy, kapag kumpleto yung isang pamilya, talagang nire-recognize ko po. Salamat, Benico family, kumpleto. Salamat, Partibli family, kumpleto. Salamat, Falseso family, kumpleto. So, nire-recognize ko po sila para yung ibang mga kapatiran ay mahamon na ang kanilang mga asawa at mga anak ay mahamon na makasama tuwing araw ng linggo. So yun po ang history. From the time of Abraham, nandoon na po ang pagsamba. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ang utos ng Diyos na talagang huwag pabayaan, sundin po natin yon. It is not an option. Wala po tayong option. Kasi talagang ang utos po sa atin ay huwag pabayaan ang pagsamba, na gaya ng ugali ng iba.
Maaring may mga taong tamad sumamba, pero meron din namang may mga Kristiyanong masipag sumamba. So, yun po. And then, tingnan po natin ang Joshua chapter 5, verse 14. Joshua chapter 5, verse 14. At makikita din po natin yan sa Joshua 24:15. So sabi po muna dito sa Joshua chapter 5, verse 14, mga kapatid. So sabi po dito, verse 14, and he said, Nay, but as captain of the host of the Lord, and I now come, and Joshua fell on his face to the earth, and did worship, and said unto him, What saith my Lord unto his servant? So makikita po natin dito si Joshua. Siya po ay sumamba. At ang sabi nga po sa Joshua 24:15, But as for me and my house, we will serve the Lord. So sana ipag-pray nyo po at huwag po kayong mapagod, huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa, ipag-pray ang ating mga asawa o mga anak na talagang makakasama po natin sila tuwing araw ng linggo sa pagsamba, sapagkat ang nais ng Diyos na ang isang pamilya ay buo tuwing araw ng linggo na sumasamba. So yun po yung history. And then, ang sabi po ng Psalms 122, verse 1, I was glad when they said unto me, Let us go unto the house of the Lord. King David. So, si King David, siya po isang hari. At talagang, alam naman natin, busy. Marami siyang pinamumunuan at marami siyang iniisip. Pero ganun pa man, meron po siyang kagalakan at meron po siyang oras upang sumamba. Sana, mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong gumawa ng alibay. Yun po yung masakit eh. Ang mga kabataan ngayon nahahadlangan. Or sabihin natin maraming Kristiyano ngayon nahahadlangan ng pagsamba. Pamaya, pag-usapan po natin yan, yung mga hindrances na yan. Okay? So yun po, dito po sa ating bansa, mga kapatid, mga minamahal, bago po dumating ang Espanya, meron na po tayong sariling katuruan. Sapagkat kung babalikan natin ang history, ang meron po dito sa bansang ito ay Muslim at Christian. Yun po ang meron po sa bansang ito. At bago po dumating dito ang mga Kastila, meron na po talagang sariling turo patungkol sa pagsamba. Yun po yung katotohanan. Na ako po'y nalulungkot ng ating bansa nga pong ito ay nasakop ng mga Kastila for almost 377 years. From 1521, March 16 ata, I think, March 16, 1521, and then nagkaroon ng Independence Day, June 12, 1898. So nasakop po ang bansang ito for almost 377 years. Kaya nga naman, ang nakagisnan na relihiyon sa bansang ito ay ang Catholic. Pero bago pa man po sila dumating dito, mayroon na pong sariling katuruan patungkol sa pagsamba. Na talagang sa bansang ito ay ginagawa na po yung tunay na pagsamba. Sumasamba na ang mga tao noon sa espiritu at katotohanan. So yun po ang nakakalungkot na hindi alam ng maraming tao na ang bansang ito, sinasabi nilang makadiyos ang kanilang relihiyon. Makadiyos ba yung ginawa nilang pananakop? Makadiyos ba yung ginawa nilang pagpapahirap sa ating mga kababayan? Makadiyos ba na ginawa nilang alipin ang mga kababayan natin? Na maliit ang kanilang pagtingin sa atin. Ganun ba ang sinasabing makadiyos ang kanilang relihiyon? So mga kapatid, sinasabi ko po ito sa inyo sapagkat bulag talaga ang mundong ito sa katotohanan, bulag ang bansang ito sa katotohanan. Bulag. Na sinasabi nila na, sinabi ko rin to dati, Catholic akong sinilang, Catholic din ako mamamatay. Yun ang sabi ko dati. Pero salamat sa Diyos, ako ay nakaalam ng katotohanan. So mga kapatid, madalas kong sinasabi, ang bansang ito ay napakalaki ng koneksyon sa bansang Israel. Napakalaki. Sapagkat
Ang Kastila po, hindi po sila nagpa-practice ng circumcision. Hindi po sila nagpa-practice ng circumcision. So sino po ang nagturo sa atin ng circumcision? At malabo din naman pong Amerikano at malabo din naman pong Hapon. So ibig sabihin po mga kapatid, bago pa po sila dumating dito, meron na po tayong tama na katuruan. Yun po yung katotohanan. Kung meron man pong nagpa-practice sa kanila ngayon ng circumcision, more than 3% or more than 2%, less than 3%, less than 2%, yun lamang po yun. Pero tayo, talagang pagdating ng edad na 13 years old or before, at the age of 13, ay dapat kailangan circumcise ka na. Yun po yung katotohanan. Amen po ba? So mga kapatid, yan po yung history. Na talagang tayo po ay malaki ang ating pong connection, relasyon sa bansang Israel. Kaya sana ipag-pray po natin ang ating po mga mahal sa buhay na sila po ay sumamba din sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. So yan po ang history na makikita po natin dito. At ito nga pong eunuch na ito, from Africa or Ethiopians, going to Jerusalem to worship. Na doon po sa bansang Africa, mga kapatid, mayroon na po silang Diyos-Diyosan po doon. Ang pangalan ng kanilang Diyos-Diyosan po doon, Beher, God of the sea, and then Astar, God of the sun and moon, and then Marem, God of war, and head, God. So naniniwala din po sila sa Trinity. Mayroon din silang Trinity. Pero iba yung kanilang Trinity. So yung kanilang Trinity, si Beher, God of the sea, Astar, God of the sun and moon, and then Marem, God of war and head God. Pero itong eunuch na ito, from Africa, going to Jerusalem to worship. So mga kapatid, yun po ang history. Napakahalaga na titingnan po natin ang history. Kaya sana nakita natin na talaga noon pa man merong pagsamba. Sana ngayon din po ay pahalagahan natin ang pagsamba. Ilaan natin ang araw ng linggo para sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Huwag po natin itong ipagpalit sa anumang bagay. Huwag natin itong ipagpalit na para sa trabaho, para kumita ng pera. Ang Diyos ay magpo-provide sa atin ng pera ng kailangan natin. Kaya magtiwala po tayo. Next, mga kapatid, tingnan po natin. The hindrance. Dito po sa Acts chapter 8. Yung eunuch na ito, mga kapatid, ito po ay ingat yaman. Treasurer ng isang reyna, ni Reyna Candace, Queen of Ethiopians. Pero yung kanya pong position, hindi po ito naging hadlang sa kanya. Yung kanyang trabaho, hindi po naging hadlang sa kanya upang siya po ay sumamba. So yung kanyang trabaho ay hindi naging hadlang. Sa ating panahon ngayon, Pastor, may trabaho ko Hindi mo na makakasimba. So maraming Kristiyanong ganyan ngayon, nakakalungkot. Pero itong eunuch na ito, hindi naging hadlang sa kanya yung kanyang trabaho upang hindi siya pumunta ng Jerusalem at sumamba. Pupunta siya ng Jerusalem para sumamba. So mga kapatid, mga minamahal sana, huwag tayong magpahadlang. Maraming mga kabataan ngayon nahadlangan. Sabi nila, Pastor, hindi ako pinayagan ng aking lola. Pasensya na. Pastor, hindi ako pinayagan ng aking kapatid. Pastor, hindi ako pinayagan ng aking mama. Pastor, hindi ako pinayagan ng aking daddy. Ang pagsamba sa ating panahon nahadlangan. Pero kapag ginustong pumunta ng mall, natakas. Kapag ginustong pumunta ng outing, natakas. Yan ang ating panahon. Amen po ba? So nakakalungkot, nahahadlangan ang pagsamba. Pero kapag ginustong pumunta ng outing, ng mall, or sa ibang lugar, ay talaga nagawa ng paraan. Gumagawa po sila ng paraan para hindi mahadlangan ang kanilang gustong gawin. So mga kapatid, wala tayong may dadahilan sa Panginoon. Kung gusto, may paraan. Kapag ayaw, ay may dahilan. And then, tingnan po natin,
Ito pong eunuch na ito galing sa Ethiopians, from Africa to Jerusalem for to worship. Gaano kalayo yan? Itinarinig nyo na sa akin. Ito po ay 4,195 kilometers. Walang sasakyan, chariot, walang kotse. Wala pang kotse noon, wala pang eroplano noon. Wala pang bus. Ito po, sasakyan po nito ay talagang chariot lamang. Hindi po yung di makina. Sabihin na natin, kabayo pa yung humihila doon sa karwahe. So ganun po kalayo yung lugar na pinanggalingan ng eunuch na ito. Nahadlangan ba? Hindi. Maraming Kristiyano ngayon, mayroon na sasakyan, di pa rin makapunta ng church. Maraming Kristiyano ngayon, may sasakyan na, nalilate pa. Mga kapatid, mga minamahal, hindi ko sinasana yung mga member sa mataas na kahoy na maging late. Kapag sinabi kong alas 9, start tayo. Kaya, tayo po'y sasambay. Ang Diyos ang ating tatagpuin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi po hadlang yung lugar. Hindi po hadlang yung layo. Kung gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Kung hindi mahalaga, talagang maraming dahilan. So yun po nakakalungkot sa ating pong panahon. Itong eunuch na ito, from Africa. Yung Africa po, ito po yung Africa, and then Egypt, and then Jerusalem. 4,195 kilometers yung layo. At sabihin na natin ang one way po nito. Sabihin na natin aabot ito ng more than 1 month. Ang pabalik pa. So sabihin na natin 1.5 buwan, papuntang Jerusalem. Ang pabalik pa. Diba? So 3 buwan siyang mawawala. Sabihin na natin 3 buwan siyang mawawala sa kanyang trabaho. So yung kanyang trabaho, hindi naging hadlang. Yung layo, hindi naging hadlang. So ngayon, ang daming Baptist churches. At napakalapit na nga Napakaganda na ng daan, napakarami na ng sasakyan. Para hindi makadalo. Amen po ba? Kaya tayo mga kapatid, wala po tayong may dadahilan. So hindi po naging hadlang yung period of time sa eunuch na ito. Hindi po naging hadlang yung kung gaano katagal yung kanyang itatravel. At doon sa lugar na kanyang madadaanan ay hindi naging hadlang, disyerto. Hindi niya iniisip na siya'y magugutom. Hindi niya iniisip saan siya matutulog. So mga kapatid, mga minamahal, ipinapakita lamang po dito na talagang napakahalaga sa eunuch na ito ang pagsamba. Kaya mga kapatid, we must worship God. Pahalagahan po ang pagsamba. So salamat, kayo po'y nandyan. Kahit tayo abutin ng gabi, nandyan kayo. At salamat, dito talagang medyo may edad na yung mga nandito ngayon. Patunay lamang ng gawain po dito'y matanda na. Doon po sa mataas na kahoy, mga bata pa, mga umaattend po doon. Patunay na bata pang gawain po doon. At ang iba po dito, katulad ni Brother Robert, nagsimula yan sa pagiging young people. Pero ngayon, dito na nagkaasawa, dito na rin nagkaanak. So mga kapatid, mga minamahal, hindi naging hadlang sa eunuch na ito. Yung position niya, ang kanyang trabaho, yung layo, yung lugar, at kung gaano katagal ng kanyang ibabiyahe papuntang Jerusalem. So mga kapatid, we must worship God. So pahalagahan po natin ang pagsamba, wag po nating pabayaan. Katulad nga po ni King David, ang sabi po ng Psalms 27, verse 4, "One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple." Yun po yung gusto ko dati, talagang huwag pabayaan ang pagsamba. Yun po yung desire ng puso ko dati, noong year 2014. At salamat na hindi po yun inalis ng Diyos sa puso ko. Yung desire ko na talagang every Sunday ay makapanambahan sa Diyos. Kaya nga naman hanggang ngayon, nandito pa rin po sa inyong harapan. At hindi ko akalain na tatawaging magpastor. Na talagang gusto ko lang dati sumimba ng sumimba. Ayaw kong mapalayo sa Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, nandyan po
ang mga halimbawa sini Abraham, Joshua, King David at marami pang mga mananampalataya. At doon nga po dito sa Book of Acts, ito po yung persecutions, ito po yung talagang dark ages na mga mananampalataya na talagang ang sino mang sumusunod kay Kristo ay pinapatay. Pero hindi sila nahadlangan, patuloy silang sumamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, huwag po nating pabayaan ang pagsamba. So yun po mga hindrances, subalit ganun pa man, hindi po nagpahadlang. Nakakalungkot lang sa ating panahon ngayon, ang daming kabataan, ang daming alibay, ang daming excuses. Diba? So, si King David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Ang mga tao ngayon, ang mga Kristiyano ngayon, sinusundo na. Diba? Sinusundo na, talagang ayaw pa rin eh. Kakulit, ano? Ang kulit. So mga kapatid, I pray talaga, huwag pabayaan ang pagsamba. So next, tingnan po natin, makikita po natin dito sa Acts chapter 8, na sinabi nga po dito, for to worship. Yung eunuch na ito galing Africa, pupunta ng Jerusalem for to worship. Not for visiting his friend. Hindi para bisitahin ang kanyang kaibigan. Not for vacation. Hindi para mamasyal. Not for vocation. Hindi para sa trabaho. At ang tanging sinabi po talaga dito sa Acts chapter 8 verse 27, for to worship, sasamba. Nakakalungkot, may mga Kristiyano pupunta ng bahay-sambahan, sabi sisimba, pero walang dalang Bible. Nakakalungkot yon. Sisimba, sasamba, pero walang dalang Bible. Tapos, ang suot pa, di ba? Naka-rubber shoes. Yung ba yung pupunta ng bahay-sambahan na nakakaswal lang? So, nakakalungkot. I think, yung mga ganun pong Kristiyano, meron pang mga gustong daanan. Di ba? Meron pa yung mga gusto pang puntahan. So mga kapatid, makikita po natin dito yung puso. The heart for worship. The heart for worship. Yung puso po ng eunuch na ito talagang meron po siyang gladness heart. Meron po siyang masayang puso. Katulad ni King David, I was glad. Dapat ang puso natin every Sunday kapag sumasambay talagang masaya. Para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Not for something to gain. Kasi yung ibang Kristiyano sumasamba for something. Gusto mayroon silang makuha. May makuha kay kapatid. Yun nga eh. Diba? Sabi nga ni Pastor Louie Abania, may mga Judas. So, they are worshiping God sapagkat mayroon silang hidden agenda. Mayroon silang sariling interest for something to gain. So sana makita sa atin tayo sasamba with a gladness heart. Na tayo masaya. Amen po ba? Sana talagang makita ng Diyos na ang puso natin is a grateful heart. Na talagang kaya tayo sasamba sapagkat napakarami ng ating ipagpapasalamat sa Diyos. Kaya sana every prayer meeting, una-unahan na sa pagtayo para magpasalamat. Excited po ako kapag prayer meeting. Bakit? Kasi gusto kong maipag-pray yung kapatiran. Ng personal baga. Hindi ko naman sinasabing hindi ko pinagpe-pray. Pinagpe-pray ko naman. Pero iba yung kapag kaharap mo siya. Di ba? At tapos ikaw ay may pagpe-pray niya. So yun po yung kagalakan ko kapag prayer meeting. May pag-pray sila. Sana ganun din po tayo. Na meron tayong kagalakan sa prayer meeting. At kaya tayo sasamba ay sapagkat napakarami ng ating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Dapat ang puso natin grateful. Diba? So yun po ang dapat sa puso natin. Then last mga kapatid, mga minamahal, dapat yung puso natin genuine. Totoo. Tunay. Talagang sasamba. Not for something to gain, not for somebody to get. Kasi yung iba,
Bakit pumupunta ng simbahan, uma-attend kapag linggo, manliligaw? Diba? Ginagawang dating place, yung simbahan. Yun po yung nangyayari minsan sa mga Kristiyano ngayon. Ginagawang dating place ang simbahan. Ito po ay itinatag ng Diyos. Ang Diyos ang nagtatag po nito ng lugar kung saan siya dapat sambahin. Hindi naman po si Pastor Sosay. Hindi naman po kami ang nag-utos na tayo sumamba. Kundi talagang ang Diyos. Noon pa makikita natin, itinatag ng Diyos yung isang lugar na kung saan siya dapat sambahin. Kaya mga kapatid, nalulungkot ako doon sa mga Kristiyano nagsasabing, Pastor, ako na may nagbabasa na ng Bible dito sa bahay. Walang problema magbasa ng Bible sa bahay. Pastor, ako na may nagpe-pray na dito sa bahay. Walang problema doon na nagpe-pray sa bahay. Pero huwag kalilimutan utos ng Diyos, not forsaking the assembling of ourselves together. Yun ang utos sa atin, huwag pabayaan ang pagsamba. Mayroong mga churches para na-stroke. Bakit? Kasi kalahati active, ang kalahati patay, hindi gumagalaw. Yun po ang katotohanan na mayroon po mga churches ngayon parang na-stroke. Hindi kasi lahat ay active. Di ba? Ay tayo po'y body of Christ. Kaya kung titingnan minsan, ang body of Christ, minsan parang na-stroke. Kasi kalahati lang gumagalaw. Yung iba hindi nagpa-participate. Di ba? So walang ginagawa yung iba, parang si Judas. Yun yung sinasabi doon, na kunwari concern. Di ba? Yung pala talagang pagnanakawan din. Sinabi yun sa Bible, di ba? Meron siyang dalang supot. Sinabi yun doon sa John, na yun talagang kanyang motibo. So yun po mga kapatid, mga minamahal, sana ang puso natin genuine kapag tayo'y sumasamba. For to worship, no other reason. Na kaya tayo nandito kapag Sunday ay upang sumamba. Not for something to get, not for somebody to get. Kaya sana hindi ito maging lugar para manligaw. Hindi ito maging lugar para magpaligaw. So, kung nangyayari man po yan sa ibang simbahan, sana wag sa ating mga Baptist. Amen? Sana igalang po natin ang bahay-sambahan. Sana igalang natin ang bahay-sambahan. So, yun po mga kapatid, mga minamahal, the history. The history, the hindrance, the heart for worship. Huwag po nating pabayaan ang pagsamba. So magandang gabi po mga kapatid, mga minamahal. Muli, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na nagagamit po sa gawain. At sana po ay kayo po ay talagang patuloy na sumamba. At sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, may problema man o wala. Diba? Mayroon mang problema o wala. Si Job, kahit siya nagkaroon ng matinding pagsubok, pero si Job ay patuloy pa rin nanambahan sa Panginoon. Huwag nating tularan ng ibang Kristiyano. Kapag may problema, hindi na nasamba. Yung iba naman, kapag naibigay na yung kailangan, hindi na rin nasamba. So wala talaga sugutan ng Diyos, Yung iba, binigyan ng problema, ng pagsubok, ayaw na sumamba. Yung iba, pinagaan na ang buhay, tinulungan na ng Diyos, ayaw pa rin sumamba. Ang utos po sa atin, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan at katapatan. Salamat po sa inyong mga mensahe, sa inyo pong banal na salita, na patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas, nag-i-encourage sa amin, upang patuloy ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan.
Sana po tunay sa aming pong puso na aming pahalagahan ang pagsamba, na kung paanong pinahalagahan ng mga mananampalataya dati, katulad ni Abraham, na talagang si Abraham ay sumamba at nakahandang magsakripisyo, handang isakripisyo ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Ganun pa man, hindi siya nag-atubili, hindi po siya nagdalawang isip, nasambahin ka at ihandog ang kanyang anak. Salamat po sa mga hamong ito. Nawa sa aming pong buhay, patuloy naming tingnan ang buhay ng mga mananampalataya po noon. Si King David, sa kabila ng pagiging busy, sa kabila na siya po ay hari ng bansang Israel. Pero si King David, meron pong oras at panahon upang sumamba. Si King David ay masaya na pupunta ng bahay ng Panginoon. At ang desire ng kanyang puso, all the days of his life, to dwell in the house of the Lord. Ilagay mo po sa aming pong puso, aming Diyos, na patuloy ka naming sambahin. At ilagay mo po sa aming pong puso ang kagalakan. Salamat sa mga kapatiran na nandirito po ngayong gabi. Dalangin ko po, aming Diyos, dinggin mo po at ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga panalangin. Umaasa po kami't nananampalataya, patuloy mo pong pagpapalain ang gawain po dito sa Lemery, pagpapalain ng mga kapatiran spiritually, physically, financially, at dalangin ko po, aming Diyos, na talagang ang bawat kapatiran po ay maglilingkod sa iyo ng may katapatan. Ano ang silbi ng aming pagiging Kristiyano kung wala kaming ginagawang paglilingkod? Ano ang silbi ng aming paglilingkod kung hindi po kami naglilingkod na may katapatan at ng buong puso? Salamat sa gabing ito na kami inyo pong tinipon upang sama-samang ipag-pray ang bawat isa. Salamat na kayo po ang siyang patuloy na kumikilos sa mga buhay na inyo pong kaloob sa amin. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Maraming salamat po sa mga pagpapala na inyo pong kaloob. Ibinabalik ko sa iyo, Ama, lahat ng papurit pa sa salamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Nilingan pong tumayo ang lahat. Dakila namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli ang aming pong pasasalamat sa inyo ngayong gabi. Sa pagkakataong ipinagkaloob niyo po sa amin upang dalhin po sa inyong harapan, O Lord, ang aming pong mga pasasalamat, ang aming kahilingan, maging ang aming paghingi po ng tulong sa mga problema po ng aming buhay. Lord, thank you for the availability. Sapagkat alam po namin, nandyan lang kayo. O Holy Spirit, thank you for the conviction na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Hindi naging hadlang ang gabi upang kami huwag pumarito, Lord. Maraming salamat po. You have brought us here, O Lord, for the very great blessing na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa pamamagitan po ng inyong salita, namin pong narinig the importance of worship unto you. Lord, we know there are some hindrances, pero alam po namin, with your help, mapapagtagumpayan po namin yon. Ngayon po, Lord, sa aming oras ng pagbibigayan, nawa, O Lord, ay huwag maging hindrance o sagabal
ang aming pong karukaan na hindi pagbibigay. Lord, giving is a manifestation, Lord, that you have blessed us. So naway, ibalik po namin ang nararapat. Ibigay po ang dapat ibigay. Tuwa, O Lord, ay makatulong po kami. Hindi lamang po rito sa Pilipinas, kundi sa mga misyon na inyo pong itinatag sa buong mundo. Salamat po muli sa inyo, O Lord. Thank you po sa aming naging speaker ngayong gabi. I know, Lord, na malaki pa po ang inyong plano para po sa buhay ng taong ito. Thank you rin po sa pag-iingat niyo po sa aming pong mahal na pastor. Even though na medyo malamig ang napuntahan niya, alam ko po na pinoprotektahan niyo po siya. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Nawa, Lord, kami pong lahat ay umuwi na may pasasalamat, dalahin po namin ang leksyon ngayong gabi. Salamat po muli sa lahat. Po'y dalangin na may pagpapasalamat sa tanging ngalan po ni Jesus. Amen. Praise Him above the heavenly. And Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Lord, muli kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa naganap po na pagbibigayan, pagkakaloob po sa inyo pong gawain, Panginoon. Patuloy po itong magamit sa patuloy na kalalaganap na inyo pong salita at ang kaligtasan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy nyo po kami pagpalain para po makapagbigaya at makapagkaloob po patuloy sa inyo pong gawain sa mga susunod na araw, Panginoon. Po namin dalangin sa matamis na pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi po ng ating pong worship, our prayer meeting. Announcement na po. Special number schedule po, October 23, Wednesday. Sila Brother Joshua, Brother JB, and Brother Lawrence. Brother Joshua, Brother JB, and Brother Lawrence po, Wednesday, October 23. And then, October 20, Sunday AM, ang youth men naman po, ang magando po ng bilang. And then, October 20, Sunday PM, ay sila Sister Kim, Sister Pau, and Sister Ara. And then, preacher next Sunday worship service. Wednesday muna po ng prayer meeting ay si Pastor Ernie Flaviano. And then, sa umaga po ng Sunday ay si Brother Rene Ilagan. And Sunday PM si Brother Jerry Capistrano. Song leader schedule, this Wednesday, Brother JB, Sunday AM, Brother Froilan, Sunday PM, Brother Ismael. And then, ang ating pong Sunday school ay patuloy pa rin po ang klase at 9 to 9:45 AM before worship. Ang ating pong first fruit commitment, patuloy po nating hulugan. Ang ating nga pong pledge ay 743,800. So far po, ang pumapasok pa lang po ay 168.26. Choir practice every Saturday at 5 to 7 p.m. BI or Bible Institute, patuloy pa rin po ang klase every Monday and Thursday at 6 p.m. And then, soul winning report po muna tayo. Sa mga soul winning po, makikireport po ngayong gabi, meron po. Nung Monday at kahapon at kanina po. Wala po nag-soul winning? Okay. Kung wala po, diretso po tayo sa announcement. Recognition of October wedding and anniversaries and birthday celebrants on October 27. And then, prayer vigil on November 1 at 6 p.m. po. Tayo po yung matay ng prayer vigil. And then, Saturday Kids Class, every Saturday at 9 a.m. Patuloy pa rin po yan sa mga bata. At Youth Men Fellowship,
Meron pong fellowship ang youth men on November 3. Then, married fellowship. This Sunday na po ang married fellowship. Married fellowship po this Sunday. And then, Lubao Mission, patuloy pa rin po Thursday at 5 a.m. Bukas po yung mga sasama po sa Lubao Mission, ay magsabi po tayo ng ngayon kay Sister Apple sa mga sasama po. And then, Balayan visitation naman po sa Friday, dun po sa Balayan at 2:30 p.m. And then, ang Father's Prayer and Breakfast every Saturday at 5 a.m. ay tuloy-tuloy pa rin po. Dito po sa church po ginaganap sa mga tatay. And then, we start preparing for 33rd church anniversary on December 8. Ang ating nga pong revival theme ay Hope Thou in God, Psalm 42 verse 1 to 2 on December 1. Speaker po natin sa ating pong revival ay si Pastor Ramil Hintay. And then sa 33rd church anniversary naman po on December 8, ang ating pong theme ay Back to the Basic, refocusing our core values with our walk with God. Ang ating nga pong nire-raise na fund or money for the revival and church anniversary ay nagkakahalaga pong 150,000 pesos. So far po, ang pledge pong pumapasok ang pledge po na pumasok ay 17,140. Of course, ang ating pong speaker sa 33rd church anniversary po ay si Pastor John D. Macasio. And then, before the anniversary, meron pong, after the anniversary po, meron pong church retreat on December 29 and 30. And then, meron din pong BMP SSTA or BMP SSTA Teachers Camp. Ito po ay magaganap po sa Cornerstone Farm, dun po sa Lipa on October 30 to November 2, 4 days po. Sa mga teachers po ng Sunday School, dito po sa church. Okay, tayo pong magtapos na po sa panalangin. Atin pong hilingan si Kuya Ed De La Rosa. Okay, tayo pong lahat ay magsitayo na. Tayo po ay magtatapos sa ating pong programa, Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat muli sa iyong kabutihan at kadakilaan. Salamat muli sa mga aral at turo na narinig po namin ngayong gabi. Naway amin po itong itago sa aming mga puso at isip at gamitin namin, Panginoon, na proteksyon sa linggo po namin pakikibaka po, Panginoon. Muli ay kami po ibabalik niyo po sa darating pong linggo at sa mga gawain pa po dito po sa church. Ingatan kami sa pag-uwi. Nawa po, Panginoon, ay nahamon at na-encourage ang bawat isa na magpatuloy na sumamba po sa iyo. Lahat ng ito po ay dalangin namin po. Salamat sa matamis sa pangalan namin tagapagligtas, si Kristo Jesus. Amen.